mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 11 na, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Manhattan Plaza sa may General Romulo Avenue, corner ng MacArthur Avenue, Socorro, Cubao. At dadalhin po natin yan sa PLDT Ramon Cuangco Building, Makati Avenue, corner ng Ayala Avenue po yan, Legazpi Village, Makati. Talagang suungin natin ang katrapikan nito. Yan, magbabalik po tayo mamaya konti. Parang nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Mababalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po namin sila. Ang totoo nun, medyo mayaman yung magulang. Yung anak daw na bata ay yung bang nagpo-post, may mga kaibigan siya. Panay ang post. Pag nagpo-post siya, may mga nagla-like, di ba? Nagla-like, tapos nagko-comment. Tapos may mga ilang pagkakataon daw, sunod-sunod, na nagpo-post siya, tapos nagpo-post siya, walang nagla-like. Tapos walang nagko-comment. Okay. Na-depress na daw yung bata. Nagkulong na ng kwarto. May term dyan sa kung tinignan natin sa psychology. Nagpakamatay yung bata. Pasensya na po kayo ha. Ganun po katindi ang nangyari sa emosyon. Naku. Ang epekto sa isang bata. Dahil ginawa na po natin form of validation ang social media. Na para bang pag walang nag-like sa'yo, Hindi daw gusto ng tao. hindi daw gusto ng tao. Pagka walang nag-comment sa post mo na feeling mo ang ganda-ganda mo, Down ka. down ka na, wala na, pangit ka na. Ano na nangyari, di ba? Hindi naman yan ang sukatan ng pag-validate sa'yo ng isang tao, di ba? Kaya, ang ginawa ng Australia, mukhang gagayahin na rin ng ibang mga bansa. Oo, sana gayahin din ng Pilipinas. Sana. Dito na tayo. Hinihingan ng mga documents na ikaw ba talaga, hindi ba order na ba? Ay maganda lang sa Australia, ang sige sa batas nila, mas mahigpit yung implementation nito o yung regulation sa mga social media platform. Ito po, ano ba itong, ito na yung listahan, UN? Ito po yung listahan, Australia to, yun ano? Ito Australia, ito po yung listahan ng mga social media platforms na magiging age restricted. Meaning, if you are 16, below 16, tama ba? Nalilito ako eh. Below 16. Below 16. If you're below 16, hindi ka pwedeng gumamit nito. At automatic yata i-disable na ng social media. Ito, Facebook, Instagram, Tik, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube. Hindi pwedeng gumamit. Yan lang ba? Discord. Pero yung Discord ginagamit sa school to O pati nga yung Google Classroom, nakasama Google na yun. Classroom, Lego Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam and Steam Chat, WhatsApp, YouTube Kids. Pati YouTube Kids. Oo. Ayan. Talagang matindi to. Matindi to. Para gawin ng Australian government to, Nakita nila yung epekto kasi. nakita nila yan. And I'm sure sila pinag-aralang mabuti ang epekto sa behavior. Yes. Especially nga yung may kinalaman sa yung depression na yan. Matindi. Saka, lalayo pa ba tayo? Yung binasa mong balita kanina, natin HIV. balita, yung HIV. Bakit ba exposed sa lahat ng mga kalaswaan? Yan. Di ba, ang mga kabataan natin? Kahit sino magbukas lang ng porn site tatanungin, tinatanong UN? Are you old enough? Ano ba tanong UN? Are you 18? Alam ni UN? Hindi ko ba Alam ni UN? Are you 18 years old? Alam ka naman. Hindi ang gagawin ko lang dyan. Nasa
sabi mo, yes. O, di ba? Mabilis lang, di ba? Oh, edi papayagan ka na. Kaya dati-rati, mag-e-effort ka ba para makakita ka ng dyaryo na tik-tik, mother? Di ba? At ang DVD player na may mga ganyan. Oh, Oo. alamin mo pa kung saan tinago ng tatay mo yung magazine na Yan. Playboy. Yan. Anong araw? Kaya tinago yung saan kaya alam ko dito eh. Mahuhulog ka, makita ka nanay mo, may tama ka dito sa hinahanap mo pala yung... Ilagay sa ilalim ng kama. Hindi ba? Hindi ba? Noon. Oo. Pero ngayon, grabe. At the tip of your finger, Pwede. pwede. Kaya yung mismo mga bata na wala namang kamalay-malay dapat sa kalaswaan, Bigla nila nababrowse eh, kahit unintentional. Di ba? grabe. Nako. Grabe po talaga. Yun po ang, ako, yun ang mas inaalala natin, ano, yung depression. Mm-mm. Tapos grabe ang mga bashing, hindi naman kayang Yan. tanggapin ng mga bata yan. At siyempre, ito pong mga binabanggit ko sa inyong mga kalaswaan. Diba? Kaya ba natin gawin sa Pilipinas Sana yan? may nakikinig namang babatas ngayon at magpanukala ng Oo. parehas na batas. Oo. Mhm. May exempted naman pala. Oh, sino? Yun na nga. Yun na Eh, exempted. Kaya pala tataka ako, Nalito ako dun YouTube Kids kasi, sabi ko pang bata na nga yun eh. Hindi, Limited na yun. klaruhin natin na Oo. well, baka naman nalilito yung ating mga So, ang puro age restricted to. Mm. Yung mga services that eSafety considers will not be age restricted social media platform. So, ito yon. Ito yung mga kahit sino pwede gumamit. Ayan, okay, klaruhin natin mga kababayan. Okay, will not be. Will not Okay. be. So ito, kahit sino pwede gumamit. Discord, GitHub, Google Classroom, Lego Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam and Steam Chat, WhatsApp, YouTube Kids. Pwedeng gamitin Yan, na kahit may kalalabas pa lang sa sinapupulo ng nanay niya. Pwede nang gamitin ito. Pero yung mga matatanda, dapat daw may Facebook yung matatanda eh. Hiwalay daw dapat Facebook na matatanda. Hiwalay daw. Ito naman, Oo. age restricted, meaning if you're below 16, Mhm. you cannot access this. Automatic disabled to, ano? I-disable ng, ito, ikaw na magbasa, Tina, itong mga bawal. Ito ang Facebook, ang Instagram, Kik, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, ang X o dating Twitter at ang YouTube. Ayan. Klaro yan, ha? Klaro. Iba talaga tong Down Under, ano? You're amazing, Down Under. Yeah. Kasama ang Diyos Portos, Dante Pastorita Berna at Sherry Baha. ACS Balita. Alas 6:35 na umaga, nagain ang counter affidavit si dating Senador Bong Revilla sa DOJ sa kinakaharap nitong graft case kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Personal na isinumite ng dating senador ang kanyang counter affidavit para pasinungalingan ang mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi ni Attorney Francesco Senya, abogado ni Revilla, maliban sa counter affidavit ay nagsumite rin ang kanyang kliyente ng mga ebidensya na magpapatunay ng lahat ng aligasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan lamang. Umaasa naman si Revilla na magiging patas at DOJ susuriin ang mga ebidensya at hindi na pahabutin ng reklamo sa hukuman. Gigisahin ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa pag-abuso at pangingikil gamit ang Letter of Authority at Post Receipt Collection. Kasunod ito ng inihaing Senate Resolution number 1018 ni Senador Erwin Tulfo para imbestigahan ng komite ang mga natanggap na reklamo mula sa maliliit at malalaking negosyo na apektado ng modus ng LOA. Kabilang sa mga inimbitahang humarap sa pagdinig ang mga opisyal at empleyado ng BIR ay sina Attorney Rufino Cantaro Jr., Luis Sixtus S. Cuevas at Renato Molina. Matatanda ang sinibak ng Malacanang si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. bilang pinuno ng BIR at ipinalit sa kanya bilang bagong BIR Commissioner si DOF Undersecretary Carlito Mendoza. Sabi nito si Kuya Julius Imperio, dapat po katunying ibalik ang tagu-ampung at patintero. Oy, Grabe mga na ang ano. epekto ng social media. Tama ka. Nasubukan mo ba yun? Patintero. Patintero. Yung isa, yung sabi niya, Tagu-ampung. ano yun?
Para naman batang-bata. Oh. Tago-taguan? Anong tago-ampong? Tago-ampong, kapag ka tago-ampong, malawak yan, malawak ang laro. Basta may taya. Tago-taguan? May taya, basta may may taya. Alam ko tago-taguan. Oo. Hide and seek. Hide and seek, parang ganun din. Na-contempt ng Senado ang isang Chinese national na itinuturang smuggler ng agri-products dahil sa pagsisinungaling. Naniniwala ang mga senador na nagsisinungaling si Chao Pun-shi nang sabihin niyang wala siyang kontak sa gobyerno na tumulong sa kanya sa illegal na pagpapasok sa bansa ang kanyang mga Ma'am, produkto. tanok muna ako ha. Hindi ko na kaya po. Chairman Kiko Pangilinan, Ang layo pa yung katrapikan na yun. ni Xi sa Kawit Cavite ay ginawang cold storage facility para itago ang Itong mga ito, naka-ano na nga tayo, nakasignal na. Singit pa rin ang singit. Pero giniit ni Chow Oh, wala yata sinang na hindi niya alam kung saan galing ang mga produktong nasabat sa kanyang warehouse. Sino ka? at tatlong buwan pa lang umano siya nagsisimula sa ganitong negosyo. Sabi ni Pangilinan na hindi pa dapat i-deport ang Chinese national hanggang hindi nito ibinibigay ang impormasyon na hinihingi sa... Dali lang po. Kulay sinasasas pala doon. Kasi nga alam ko ano yung laman. Yun ang sabi niya. Oo. Asan ako? Akin ba ito warehouse? Samantala, idineklara ng African Swine Fever o ASF ang probinsya ng Quezon matapos makapagtala ang lahat ng lungsod at munisipalidad sa probinsya ng kaso ng ASF. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ang tagumpay na ito ay bunga ng tuloy-tuloy at pagtutulungan sa pagitan ng provincial veterinarian at ng mga local government units. Kabilang narito ang maigting na surveillance, mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity at mga disease control measures sa mga dating hotspot areas ng ASF. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Dulan. Kasama ang Dos Portos, Tandem Anthony Taberna at Sherry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Achi, Mr. Janong Tang, Lakyam, Samkauhon, 6:39 ng umaga. Doon po sa mga nagtatanong kung nasa na ating Pasko Panalo team, asan ba? Natuloy ba? Natuloy ba sila? Ayan, nandyan sila sa barangay, nasa barangay Barrio Obrero. Barrio Obrero sa Maynila. Ayan, sa Barrio Obrero sa Maynila, sa Tondo. Ayan, naku. Ay, taga dyan si Boy Gonzales eh. Taga Barrio Obrero si Boy Gonzales. Thank you po, ma'am. Ayan, kaya abangan nyo na po si Sorry po. Sherwin Alvaro dyan at katakot-takot. At takot-takot po ang pamimigay niyang premyo. Grabe ang ano dito. 1,000 pesos. Urinal bowl nila, walang hose. Buti dumadaan sa inspection niya, sanitary ano. Ang ating word of the day. Halatang-halata ang corruption talaga, hindi nag-i-inspect ang mga ano. Kasama sa ano nila, di ba? Sa permit nila yan. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H mini component, eto na! Para sa ating word of the day, upang manalo ka ng mini component ay passport. Passport. Abangan po niyan sa aming pagbabalik. 6:41. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Hindi na tayo certified, makaakyat. maker ng world-class Baba na lang, mabilis. pride Ganun detergent. This time check is brought to you by ACS Kung Manufacturing kaya, Corporation, ISO certified, wala na, malabo na. maker ng world-class Malabo na tayo makaakyat. Ang balitang ito ay Kaya hatid pa. sa iyo ng ACS Manufacturing Kaya pa Corporation, natin yan, oh. ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Right man. I am Dr. Nia Rodil, a dentist, anesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. And with 3 capsules, dito ako. Mahalagang paalala, ang
MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santos po, lahat tayo gustong makamura. Pero gusto pa natin mabudol. Dapat, di lang basta makamura. Dapat, right med, dekalidad at abot kaya. Laging isa to, may right med ba dito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero dekalidad. Right med, check sa quality, check sa affordability. Champion for them. Real talk. Basta na ba? Naninilaw pa rin ang puting damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkaka. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-use Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners, kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang, walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Si Mommy at si Washing Machine. Relief sa fried washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, tibas? Kaya yan ang Bright Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang mapapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labana. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Bright Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Champion for them. Real talk. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Pumuti ka na! Ang intense na ya, sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti, wala na rin paninilaw. Champion? Blue powder? Ako? First ever Champion Blue Powder. Easy lang, walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Salsa! With a glow up sa White Rose Papaya. White Papaya, diet-certified para sa protein power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Kung yung sulit, ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by Incan ISO certified world-class quality. Champion
ate, naninilaw. Nakikahapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kapatiran, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalibog na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos! Sila na rin, finally, ng pamahalaan ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Ito po ang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay ang pag-alerto sa mga pulis attaché sa iba't ibang bansa na i-report sa mga embahada ng Pilipinas kung makita si Ko na mapipilitang bumalik o i-deport pabalik ng bansa. Ko na nasa abroad mula pa noong Hulyo ang pangunahing figure sa multi-billion pisong flood control bribery scandal. Sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagkansila sa pasaporte ni Ko ay naproseso alas 5 ng hapon bilang tugon sa resolusyon ng Sandigan Bayan na inilabas nito kahapon din. Isyu ng bayan, isyu ng bayan, hakatos, hakatos, ang maitim ang balat, magdagawa na, transporto, Jelly at ni Anthony, narito na, transporto, hahataw ng tono, kurang na, transporto, hanggang tono. So, nagkakaroon ng meeting, wala siyang pera pang biyahe. From Davao to Manila, dahil sa pera. At very costly sa kanya ang magbiyahe from Davao to Manila. Nung nagkaroon ng hearing, remember that? So, parang nakakasaka kasi mga anak pala niya, kaya naman pala mag-uuli. Why? Sa kanyang buhay din. Talagang na naman yumaman na. Yes. Pero diba, they can help naman their father. So, yun lang yung issue dito. Anyway, speaking of biyahe, one last question. May biyahe bang Pangulo sa holiday season ngayon o nandito lang sa Pilipinas for Christmas Eve? Pilipinas na. Eh, kung ipapasa naman nila yung endorsement ng 23, mukha nga wala nang tulugan, makapagbiyahe pa kaya. Tingin ko ayusin ng Pangulo yung trabaho. Kahit Pasko. Magtatrabaho pa rin. Trabaho, hindi bakasyon ang gagawin ng Pangulo. Para nagpaparinig ka. Ay, ganun ba? Hindi, siguro may tayo na baka naman pag-Christmas season, baka mag-tweet ang Pangulo, of course. Pero trabaho to, kasi kailangan tapusin yung budget eh. Working break. Oo. Sige, Claire, thank you. Ikaw, saan ka? Alis ka rin, babiyahe ka rin. Medyo. Wow, si Claire pala ang babiyahe. O make sure na nakapag-leave ka rin. Paminsan-minsan, kailangan ng break. Make sure na nakapagpaalam ka. Oo naman. Kailangan. Thank you. Maraming salamat yung insight. Merry Christmas po. Thank you, Alvin. Thank you sa ating mga kasbayan. Mabuhay! The other Secretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ay, teka muna kailan ko mag-break ha. May time check pa ba? Ano ako nag-time? Ako, 6:51! Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malapit na ang Pasko. Bukod sa standard utang na regalo, umaapaw na rin ang sex scams. Huwag mag-click ng mga kahinahinala link para palagi tayong sisi, maging mapagpansin at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang iwan ng pagbibigayan at pagmamahal. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Dr. Carlo Lazaro. At ganun din si Marifi Galisa naman. Dinilit yung message ng Marifi, ha? Hindi naghanap kami ng mga taga-mall. Nakakatuwa o nakakataka. Yung mga kaibigan namin, lahat nag-retire na. Wala na sa mga sandali. At mga bata pa yun, ha?
umaga po, sobrang nag-aayala. Laying ako nga 33, nandito pa rin ako. 33 years. Tapos ABS-CBN. Jen, Mariano Capiz. Magandang umaga sa iyo. Oy, Jen, may mga prutas pala ako doon. Pakikuha nyo nga doon. Ito po si Louie at mga mutaw dyan sa, ano, sa YouTube. Magandang umaga si Rusty Ramos. Almost 1 million views na yung interview, yung viewer. Talaga? Abi, tutukan mo. Almost 1 million na raw nag-view kay Yusek Claire. Hindi naman siguro. Baka mamaya pa yan. Baka naman almost 1,000 na. Rusty, nakamonitor na sila sa YouTube. Ano? As siyempre si Yusek Claire, maraming fans yan. Marami siyang basher, pero marami din siyang fans. Ha? Si Big Binarao, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Professor Xiao Chua. Happy birthday, Kuya Empoy. Greetings from Professor Xiao and Mai. Magandang umaga po. Richard Merck, sabi niya, idol, hanga ako kay Attorney Claire, totoong tao. Sabi ni ano yan, ni Richard Merck. At si Ana Bustamante Calomarte, siguro magaling kang kumanta, magandang boses ko. Ako hindi sintonado po. Hindi mo ko mapapakanta hanggat hindi ako lasing. Kailangan lasing na lasing ako bago ako kakanta. Teka muna. Ang iba po istorya sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Thursday na! Boses na sinisig sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM, GCMN. I have headache, and I have someone on earth but two. Wedding blue. I have body pain, and I have sore throat but two. Wedding blue. I have the throat. I have body pain but two. Wedding blue. Pag mild flu, dahil pag may flu symptoms, wedding flu yan, mild flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang flu lang yan, ano like retail deal or vitamin now in paracetamol. It's a generic name of vitamin. It's 7% with multi-doctors. Basta AM, GCMN. Yung napaswan mo, subuan ka, may Lemex 40 syrup and bottle. Pero para sa ikaw kailangan agad, may Lemex 40 capsule and blister pack. Gawa sa natural na labindi at tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Lemex 40 labundi and capsule. Basta labundi, Lemex. Easy. Meron kayo ba Lemex 40? If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigilan po. Maluwag ang paghinga sa Lemex 40. Basta labundi, Lemex. Ang Lemex 40 labundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Only ang kumpirmado. Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Sa ECMN. Unang anak, nakababahala sa problema. Para saan? Lemex for Kids ang pagpasok mo. Ang Lemex for Kids ay gawa sa labundi, tinutunaw at pinananapan ng tema. Ginhawa para sa bata, mind para kay mom. Camille Garcia Balbo, nag-reflect for Lemex. Batang nagunin sa akin! Agapan agad ang upo at lemang nakabara. Magbanang nagunin, Lemex! CCTV-CMN. Numero 1 sa aksyon. Basta AM, GCMN. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. Hindi ko mag-state may ulat dyan sa EDSA Sessions 3. Ay, Nico, bago yung ulat mo yung natuwa ka ba sa Christmas party? Kami nanalo ka ba? Nanalo naman, Alvin. Kaya masaya naman kahit pa paano. Nag-perform ka ba? Hindi, nakakainis na yung mga nag-perform. Hindi kagalingan Dapat walang winner. dahil walang magaling. Oo. Hindi, ang importante, kinantsawan. Pero Alam mo yun? nag-enjoy naman. Oo. Pero nag-enjoy naman. Kung magaling sila, hindi mag-enjoy. Kaya, nag-enjoy naman dahil hindi sila magaling. So nag-enjoy kayo sa bashing. Binash ng todo na nag-perform. Yes, so, bilang sa pamumuno ni Papa Awel at DJ Jaiho. Inofre ni Papa Well. Oh,
best news commentary program. Hindi nakita yan, ha? Antas ng pagmamahal. Champion presents Real Talk sa Nabata. Daling ko yan. Kung kalimutan, alas 3:30. Tama, no? O, alas 3 na. Alas 3:30 hanggang alas 5 yung ABS. Travel the hour. Okay, anong balita, Nico? Alvin, maluwag na ang dali ng trapiko dito sa northbound ng EDSA Corinthian. Matapos talispukin ng isang SUV ang 4 na concrete barrier at isang plastic barrier sa lugar. Kaninang bandang alas 2 ng madaling araw. Naglagay na rin ng mga pusos sa kalsada para sa mga tumagang na gasolina ng sasakyan. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, 3 ang sakay ng SUV na nakalabas lahat. Irespondihan naman ng MMDA Rescue ang isang lalaki sakay na nasugatan sa kanyang daliri. Sinabi rin ng driver ng sasakyan na galing silang Makati at pauwi ng San Mateo, Rizal. Nagdulot ng matinding traffic kanina ang insidente ng 2 beses sinubukang sayo itong SUV. Inabot naman ng halos 1 oras bago tuluyang naalis ang sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Iko Pagsik, DZMM. Bastang may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Basta mag-go sa Istresa. Ang talas din ng sila nitong si Nico Bagsikan. Wala daw magaling na nag-perform. Nico, lagot ka sa mga kasamahan mo. Pero minsan, pag ganyan yung performance, yung kantsawan, yan ang nag-create ng mga memories. Di mo ba? Yung hindi ko masyadong perfect kasi lahat naman ng tao hindi perfect. Ano? Yung kantsawan, yung hiyawan, yung sigawan, yun ang nag-create ng happiness. Very good, very good. Congratulations sa DMM. Balita ko maraming natuwa dahil marami pong napatalunan. Pero marami din daw ang umuwing luhaan. Ola. Ay, ganun talaga, no? Hindi naman pipili na tayo panalo. Meron talagang walang swerte. Pag wala ka rin panalo, di kahit isa, nabusog ka naman. Pwede na yun. Nanalo ka na, nabusog ka, di ba? Pinakain ka ng istasyon. Yun na lang yung konsuelo mo si Ayaw, mas gusto mo premyo. O sige. Sabi ni Cici Maturan, Happy Mother's Day. Every Wednesday is Miyerkules. Hindi ganun ka ba? Rainy. Diet today. Maulan. Actually dito sa Metro Manila, kasi yung weather, dito mo nakarang araw po na ambon pag ganitong oras. Ngayon mukhang sumisilip-silip na ang haring araw. Yan. Okay, maraming salamat. Hoy Ron, sabihin mo na kung ano yung pabibili mo at late na. Magpapakapi ako kay Ron dahil tutulungan ako Sabi ni Name Cannot Be Blank, Diyusan lang yung mga priority bills ni Bongbong. Lip service lang yan at its finest. Numero 1 silang apektado kapag naisa batas ang anti-dynasty. Sabi ni Name Cannot Be Blank yan sabi nila Fern, ano po ang mangyayari since cancelled ang passport? Babalik na o may iba pa siyang passport? Yun na nga, baka kasi meron pa siyang iba passport. So anong gagawin natin? Si Teacher G, attendance check po at si Mama Elsie Balion Florentin. Happy mahupay nga aga Mr. Keating in the morning. Okay, Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagpabalik ng Gising Pilipinas, 7:01 in the morning. Gising! Gising Pilipinas! Batas, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Tori Siconia. Radyo Patrol, balita alas 7. Chinese na pinaniniwalang sangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura ipinakontempt ng Senado. Milyong piso mahalaga ng test kit para sa African swine fever sa Bacolod City na tuklasan expired na at hindi napakinabangan. Pasaporta ni dating Congressman Zaldico kinansela na ang opisyal ng DPWH na dawit sa sinasabing peking proyekto sa Davao Occidental, Sumuko. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas. Mga underemployed o Pilipinong may trabaho pero hindi
hindi sapat ang kita, nadagdagan din. 3 araw na tigil pasada, tinapos na ng grupong Maribela. Pilipinas nakasungkit na ng 2 gintong medalya sa SEA Games. Cambodia umatras sa SEA Games sa gitna ng tensyon sa Thailand. Aso, pinutulan ng pila sa Valenzuela City. Sa showbiz spotlight, Gina Raimundo ipinakita ng sexy figure sa kanyang 50th birthday revolution. Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, December 11, 2025. Ako po si Alvin Alci. Ako naman po si Doris Bigornia. Detalye. Ipinakontempt ng Senado ang Chinese na pininiwalaang sangkot sa smuggling ng produktong pang-agrikultura. Sa pagdinig, pinaniniwalaang nagsisinungaling si Xi Chao-Wen nang sabihin wala siyang kontrata na tumulong sa kanya sa pagpupuslit ng produkto. Ano raw, wala siyang kontrata sa tumulong sa kanya sa pagpupuslit ng produkto. December 5, inaresto si Xi na nangungupahan sa bodegang pag-aari ng Bigger Global Logistics matapos magtangkang umalis ng Pilipinas. Noong nakarang taon, sinalakay ang bodega sa Cavite kung saan nangungupahan ng Chinese na sinasabing ginawang cold storage facility para itago ang halos 100 million pesos na halaga ng mga frozen products na walang kaukulang dokumento. Kabilang na nasamsamang iba't ibang karne, shabu-shabu item, chicken wings, somay, isda at peking duck. Ikinig ni Xi na wala siyang ideya kung saan galing ang mga konsyonabing produktong natagpuan sa ibang bodega. Itinanggi rin ng Chinese na may kakilala siya sa Bureau of Customs o may handler na tumutulong sa kanyang negosyo. Dahil dito, isinulong ni Senador Erwin Tulfo na ipakondem ang Chinese dahil sa sinasabing pagsisinungaling. Meron nga sa kinakausap, hindi siya isa-isa. Sino-sino mga yun? Meron pa siyang handler, hindi siya makapag-smuggle sa Bureau of Customs. That's a fact. From the time that I came here until now, I never had any contact with any government office or agency because I don't know the language. Frustration and contempt or contemptuously lying in political scrutiny. Sinita naman ng ilang senador ang kakulangan ng aksyon ng customs dahil 1 taon na ang nakalipas bago mahuli si Xi Chao-Wen. Pero depensa ng ahensya, wala silang nabutang tao nang salakayin ng naturang bodega noong nakarang taon. Naniniwala naman si Senador Francis Pangilinan na posibleng may malaking personalidad na nasa likod ng smuggling pero tumangging magbanggit ng pangalan. Makikita mo malaki sa talikod nito, hawak sa Moscow, hawak sa mga Chinese national para kumbaga sa flood control scandal. Meron taga-Moscow, meron mga Vizcaya type, mga private sector, at matataas. Mula sa Bureau of Immigration, lilipat o ililipat si Xi sa Senado kung saan siya ikukulong. Natukla siyang expired ang African Swine Fever PCR test kit sa cold storage facility ng Bacolod City. 6 lang ang nagamit mula sa 45 test kit na nasa cold storage facility na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Pinagpapaliwanag na si City Veterinary Office Head Dr. Maria Trinidad de la Torre hinggil sa mga nag-expire na test kit noong Nobyembre. Nagsilbi si de la Torre bilang Vice Chairperson ng LGU Task Force ASF na responsable sa pagbili, monitoring at pamamahagi ng test kit sa mga nag-aalaga ng baboy. Dismayado ang mga hog raisers dahil maaari sanang magamit ang mga test kit para malaman kung positibo ang sa ASF ang mga alaga. Posibleng suspendihin o kasuhan si De La Torre depende sa isusumiting sako sa show cause order. 7 minuto makalipas sa ikapito ng umaga, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang kanselasyon ng pasaporte ng puganteng si dating Congressman Zaldico. Sa video message, inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na makipag-ugnayan
ugnayan sa mga embahada, gayon din sa iba't ibang bansa para mahanap ang dating kongresista na sinasabing nasa Portugal. Nauna na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan laban kay Saldico at 15 pang kapwa-akusado kaugnay ng sinasabing substandard na 289 million pesos na road dike project sa Oriental Mindoro. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng skandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Kinumpirma rin ng DFA ang kanselasyon ng pasaporte ni Ko alinsunod sa resolusyon ng Sandigan Bayan at direktiba ni Pangulong Marcos. Ano yung Walang kamatis? impormasyon ng kampo Ayos, ni ah. Ko sa kanselasyon ng pasaporte. Akala ko kamatis. Na may 5 araw pa sila Sige po, ingat po, mga God bless po. Tigil ng Malacanang na maaaring kanselahin ang pasaporte ng dating kongresista kahit may nakabitbit pang apela. Pero naman sila mag-file ng motion for reconsideration but since the time na meron ng desisyon. Ayan, so nadarap na natin. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. At ipaalam